Nagpunta sila sa isang bagay kung saan naaga ng mga sundalo sa mga halimaw, kaya't pansamantala itong magsisilbing kanilang kuta. Sinabi ni Kusan kay Shinigami na malapit na ang oras upang kumain, at inutos na bilasan na nitong linisin ang kanyang sarili. Patakbong tinungo ng ating bida ang palikuran at nagmamadaling naligo, ramdam niya ang init ng tubig na pumapatak sa katawan niya matapos ang mahabang pakikipagdigmaan. Animoy nabuhayan siya ng dugo at preskong lumabas mula sa shower, paglabas niya bumungad ang mga di pamilyar na tao na abala sa pagkain. Nakita ni Shinigami kung paano siya tingnan ng mga ito, na para bang handa siyang kainin anumang oras. Nagsalita naman si Kuden at pinakilala ang ating bida bilang bagong miyembro ng kanilang team. Nang madinig na kasamahan ni Kuden ang mga taong naruroon, agad sumaludo si Shinigami at formal na nagpakilala. Tanging matalim na tingin at mga pagngisi naman ang iginanti ng mga ito sa kanya, saka may pang-iinsaltong tanong kung hanggang saan kaya siya tatagal. Sinaway naman ni Kuden ang mga kasamahan at sinabing kahit ngayon lang, ay magkunwari ang mga ito na mababait para sa kanilang bagong miyembro. Naglingunan pa ang mga ito sa kasabay-sabay na tumayo at sumaludo, saka iwinelcome si Shinigami sa kanilang ragtag squad na bihasa sa pagiging pain. Yumuko naman ang ating bida kasabay ng palakpakan ng lahat bilang pagtanggap sa kanya. Sumenya si Kuden at pinaupo sa kanyang tabi si Shinigami. Kasunod nun nagpakilala ang lalaki sa kanyang harapan na si Noba ang kanilang assistant captain. Sa gitna ng pagpapakilala dumating naman si Kayora Otsumi dala ang mainit na pagkain. Masayang nagunahan ang mga ito sa mainit na pagkain kasabay ang pagpapasalamat kay Otsumi. Binati naman ng babae ang ating bida saka nagpakilalang siya ang naghahanda ng pagkain para sa team. Umuusok pa ang mangkok ngunit sunod-sunod ang ginawang pagsubo ni Kuden. Samantalang hindi nagdadalawang isip si Shinigami at naaalala pa din ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Sa nakaraan niyang pagkatao hindi niya maaathim na kumain matapos ang madugong digmaan, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon kaya't walang alinlangan niyang isinubo ang mainit at masarap na pagkain. Buo ang loob ni Shinigami na magpalakas upang magpatuloy sa araw ng bukas, hindi lang para sa kanya kundi pati na sa kanyang mga kasamahan at sa lahat. Masaya silang nagsalo-salo at mula sa gilid binigyan ni Kuden si Shinigami ng pagkain, at walang pag-aalinlangang nilantakan naman ito ng ating bida. Nang ilagay niya sa bibig ang isang katsarang pagkain biglang umusok ang kanyang tainga dahil sa anghang, kasabay nun ang tawanan ng mga tao sa lamesa habang tarantang inabutan ng tubig ni Otsumi ang ating bida. Pang-osar na saad ng mga lalaki na hindi na masama ang naging reaksyon ni Shinigami. Sa kabilang banda naman sinabi ni Kuden na napakasarap ng kanilang pagkain. Bagaman umuusok ang dila sa ahang at halos mabusog na sa pag-inom ng tubig, nagawa pang sumang-ayon ni Shinigami sa sinabi ni Kuden. Tanging malakas na tawanan ng Yumeko sa hapagkainan, sa pagtatagumpay nilang pant-eye trip sa bagong miyembro ng kanilab team. Napapaluha at tulo ang sipong pilit na napangiti naman si Shinigami, at nasa isip na talagang mababait ang mga bago niyang kasama. Sa kabilang banda abala sa pag-uusap si Major General Sakurai at ang mayor ng containment zone, napangiti pa si Sakurai ng malamang nais paalisan ng mayor at ng mga tao ang buong squad. Tanong ni Mr. Sakurai sa mayor na kung gusto ba nitong paalisan sila sa lugar. Sagot ng mayor na hindi ganun ang ibig niyang sabihin, kumbaga ang matao ay kuntinto na sa pamumuhay nila ngayon. Meron silang tubig, pagkain at mga resources. Umaasa ang mga tao na hindi na masira ang mga iyon. Tugon ni Mr. Sakurai na kontento na ang mga ito sa ilalim ng anino ng mga kaiki. Hindi naman nakapagsalita ang mayor. Nakangiti sabi ni Sakurai na hindi iyon tama, hindi na naranasan ng mayor ang takot dahil nasa bahagi ito kung saan nito gustong maging. Ang maging sakripisyo. Galit na sumagot ang mayor na paano iyon nasasabi ni Mr. Sakurai, dahil hindi lang naman iyon desisyon niya kundi desisyon iyon ng buong mamamayan ng kanilang lugar. Sagot ni Mr. Sakurai na mali iyon dahil ayos lang sa pumipili kung sino ang ipapakain sa mga kaiki, para mabuhay sa lugar ng mas matagal. Pero paano naman sa side ng ipapakain sa kaiki? Pasigaw na sinabi ng mayor na para mabuhay ng mas matagal ang mga mamamayan ay wala na silang iba pang pagpipilian. Dahil isang kasunudwan iyon mula sa mga kaiki na kapwa umiiral. Tugon ni Mr. Sakurai na tungkol sa kasunudwan, maraming mga halaman ang nakatanim sa paligid ng containment zone,
napakatataba ng mga ito. Sabay tanong na ano ang ginagamit ng mga itong pataba sa halaman. Sisigot pa sana ang mayor pero inunahan na siya ni Major General Sakurai at sinabi ng mga bangkay ng Kaiki, napakataas ng mga ito sa nutrition. Sinabi ni Sakurai na may mga sundalo din na kumakain ng Kaiki. Pero ang mayor ay nagbibigay ng sacrifice sa Kaiki, tapos nagbibigay naman ng pataba ang Kaiki kaya mas tumataas ang kanilang pagkain. Dagdag pa na ang mayor ay totoong perpektong taong bukid. Galit na tanong ng mayor na ano ang ibig sabihin ni Mr. Sakurai. Sagot ni Sakurai na wala yung ibig sabihin niyon ay resulta lamang ng mga pagsusumikap. Mabuti yon na hindi na sila mag-alala kung makakain man ang mga ito ng Kaiki. Sagot ng mayor na huwag magbiro si Mr. Sakurai. Nakangiti sagot ni Sakurai na sa totoo lang mabuti yon. Galit na pahayag ng mayor na ang containment zone ang pinakamayaman na lugar sa mundo. Tapos ngayon ang mga sundalo ay sisirain lamang ito. Nanisip pa ito at sinabi na paano na lang kung ang ibang Kaiki mula sa ibang lugar ay umatake sa kanila at sirain ang kanilang lugar. Sagot ni Sakurai na totoo yun ang containment zone ay isang malawak na bukirin na madaming taong pwedeng kainin, kaya malamang nababawiin ng mga Kaiki ang lugar na ito. Paliwanag ni Sakurai na sa buto ng bato ay mayroon ng mga Kaiki na hari na namumuno sa nasasakupan nito. At kalaunay tinawag itong Lord. Ang lugar na ito ay malamang nasa control ng Lord. Sabay tanong na hindi ba at nagkaroon ang mga ito ng agreement. At ang Base 7 ay masigasig na binawi ang maraming syudad sa loob lang ng nakalipas na mga linggo. Sa hinaharap, ang Lord ay aatakihin ang Base 7. Sagot ng mayor na ang base ng mga ito sa ngayon ay ang kanilang lugar. Nakakakulabot na tumitig si Sakurai sa mayor at sinabi na hindi naintindihan ng mayor ang kanyang nais. Dahil ang maging base mismo ang containment zone ang kanyang gustong mangyari. Sabay sabing hindi ba at mas magandang maging frontline base ang isang lugar na mayaman sa resources gaya ng containment zone kaya sa isang lugar na walang pagkukunan ng resources. Sagot ng mayor na king plano ba ni Sakurai na abandonahin ang base mga ito. Tumawa si Sakurai at sinabi na paano nito nasasabi na abandonahin nila ang kanilang base 7. Ang base 7 ay hindi mawawasak. Hindi yun mahinang lugar. Sa palagay niya ay ang mawawak lang dito ay 70%. Napaisip ang mayor na ang mawawala sa base 7 ay 70% pag inatake ng Kaiki ang lugar na iyon. Ibig sabihin 70% ng mga sundalo nito ang mamamatay. Napatanong pa sa isip na kung alam ba ni Mr. Sakurai kung ano ang mangyayari. Maliban dun, paano nito nalalaman ang galaw ng Kaiki? Dahil ang communication satellite ay sinira na ng Kaiki sa nakalipas na panahon. At ang long-distance wireless naman ay madidetect ng stratospheric Kaiki. Napatanong pa sa isip ang mayor na kung meron ba itong spy sa loob ng district. Kapag inatake ang Base 7, ang Lord na nawala ng malawak na bukirin ay agad itong babawiin. Wala itong pakialam sa kahit na anong kasunduan. Ang mayor ay ginawa lang ng mga Kaiki na patabang hayop at mamatay ito kasama nila. Sa nakalipas na mga taon, ang mga Kaiki ay naglelo at hindi hinayaan na bumaba ang bilang ng mga tao. Sa mga panahong ito babalik ang mga Kaiki ay magdiriwang ng grand party na kakainin ang kahit na sino. Nagtanong si Sakurai na kung naisip ba ng mayor na kahit anden na sila ng mga sundalo ay hindi pera nila nagawang maubos ang mga Kaiki. Ang mga ito ay kakainin ang kahit masino saan man dako ng mundo. Dahil sa mga sinabi ni Sakurai ay natakot ng matindi ang mayor sa pwede nilang sapitin. Dagdag pa ng mayor na sinakaw naman nilang mapigilan ang bagay na iyon. Sinabi ni Sakurai na, sa pamamagitan ng sa pagsakripisyo ng buhay ng mga tao para gawing alay. At nagtanong na kung sa palagay ba ng mayor ay tama iyon. Pahabol pa na pagkakataon na iyon ni mayor. Nanginginig na tanong ng mayor na kung anong dapat nilang gawin. Isa lang ang sagot ni Sakurai, at iyon ay ang suporta. Para sa tagumpay ng Human Allied Forces, kailangan nila ng suporta mula dito. Sabay inabot ang kamay ng mayor at nakangiti na sinabi na, para sa sangkatauhan, para sa mundo, para sa malibaw na hinaharap ng lahat. Kailangan nilang lumaban ng sama-sama. Napasabi na lang ang mayor na demon si Sakurai. 3 araw ang nakalipas. May 2 sundalo ang nakasakay sa motor at takot na takot habang nagda-drive. Hinahabol pala ang mga ito mga gutom na Kaiki.
Kinabahan na ng husto ang isa dahil malapit na silang abutan. Ayon sa isa na kaunti na lang. Nang malapit ng masakmal ang sundalo ay biglang may sumuntok ng malakas sa mukha nito. Ang may gawa pala noon ay ang ating bida na nakapangmalakasan pang post. Kasama ang kanyang bagong grupo na nakasuot ng optical camouflage Kuden Team exclusive. Mas dumami pa ang sumugod sa kanila. Samantalang si Kuden Ryusei ay tokam na tokam sa mga kaiki at sinabi sa mga kasama na huwag hahayaan na may makatakas at lahat ay kainin. Matapos ng sagupaan ay nagtagumpay sila at natalo ang mga kaiki. Nilapitan ni Major General Sakurai ang sundalong naging Payen at Sim-abi na pumunta na sa containment zone at magpahinga. Sinabi niya sa grupo ni Kuden na ang Lord ng mga kaiki ay babawiin ang lugar na iyon. Sagot ni Kuden Ryusei na kung magiging pain pa sila ulit. Sagot ni Sakurai na hindi dahil graduate ma sila sa pagiging pain. Dahil nag-order na sila sa regional force para mag-provide ng cover. Ang mga ito na ang pinakakatawan. Ang grupo ni Kuden ang guerrilla unit ang patagang iikot para patayin ang Lord. Habang ang main body ang haharap. Napaisip si Shinigami kung ano ang guerrilla. Paliwanag ni Major General Sakurai na ang guerrilla ay ang bagong unit na hindi kabilang sa kahit na anong army. Ang mga ito ay maaaring kumulos ng malaya kahit na ang mga tao ay nasa krisis. Earth Human Allied Forces Western Europe at Japan Independent Squad. Nang mga araw na iyon nabuo ang Kuden Guerrilla Unit. Biglang pumasok sa isip ni Shinigami si Kuzo kung nakauwi na ba ito ng ligtas sa Base 7. Makalipas ang 2 araw matapos mabuo ang guerrilla unit, nagsigawa sila ng training. Umalis ang kanilang captain na si Kuden Ryusei sakay ng kanyang motor para makipag-usap kay Major General Sakurai. Iniwan na sa iba ang pagtuturo ng martial arts sa ating bida. Tinamad naman sa pagtuturo si Kamatsu Saturday 1, 18 years old, may rank na sergeant, genius sa martial arts at marksmanship. Tinawag ni Saturday 1 si Hakari at pinalapit. Sinabi ni Kazuka na si Hakari ang itinuturing nilang bunsong kapatid sa kanilang team. Isang martial arts prodigy na na-discover ng kanilang Kuden team captain. Walang sino man ang nakakatalo rito sa one-on-one na labanan. Para kay Saturday 1 si Hakari ang itinuturing nitong kapatid. Kazuka 40 years old, may rank na captain ang cheerful veteran. Sinabi ni Koyama na kaya ni Hakari pumatay ng kaiki gamit ang mga kamay ng walang suit na suit. Paalala sa ating bida na bilang baguhan, mas mabuting wag itong gagalitan. Koyama 31 years old, may rank na sergeant, may matalim na dila pero may malambot na puso. Sa isip ni Shinigami na kahit walang suot na suit ay kaya din niyang pumatay ng kaiki sa tulong ng kapangyarihan ni Nos. Pero kay Hakari na isang tao, marahil nalampasan na nito ang lakas ng isang tao. Napasabi na lang ang ating bida na napakalakas ng babaeng iyon at madami siyang matututunan mula rito. Napabuntong hininga na lang ang dalawang berang. Tumalikod ang dalawa at sinabing napaka-persigido ng ating bida kaya bahala na ito. Huling sinabi ni Saturday 1 na iiwanan na niya ang pagtuturo dito sa ating bida. Nagtanong pa si Hakari na kung siya ba talaga ang magtuturo kay Shinigami. Ngumiti si Saturday 1 at sinabi na wag itong mag-alala dahil mas nararapat itong magturo kay Shinigami. Ngumiti ang babae at sinabi na sila na lang dalawa ang natitira. Shina Hakari, 16 years old, may rank na sergeant, genius sa martial arts at swordsmanship. Magalang na bumati ang ating bida sa babae. Napasabi na lang si Hakari na wag maging masyadong seryoso ang ating bida dahil mas bata pa siya rito. Hindi naman pumayag si Shinigami dahil senior niya ito at mas mataas ang rank nito sa kanya. Tugon ng babae na tawagin na lang siya nitong Hakari. Tumayo ng tuwid si Shinigami at sinabi na ayos lang sa kanya kahit anong itawag sa kanya ng babae. Natuwa ang babae at sinabi na napaka-energetic ng ating bida at matagal-tagal na din simulan ng magkaroon ng Kuden team ng katulad nito. Nilinaw ng babae na kung nagsimula na ba ang ating bida magsanay ng Kuden style. Sumangayon naman ang ating bida at nagtanong na Kuden style pala ang tawag doon. Ayon sa babae na wala naman yung special na pangalan kundi nagbase lang ang lahat sa pangalan ng martial arts ng kanilang master. Salaysay ni Shinigami na sinabi ni Kuden na mahusay ito sa hand combat, magaling sa espada, sibat at kahit palakol at kahit na ano. Kwento ng babae na natuto sila ni Saturday 1 kay Kuden mula nang sila ay mga bata pa.
Kwento ni Hakari na noong sila ay mga bata pa ang kanilang Immigrant Street ay inatake ng mga Kaiki. Noon mga panahong yun kahit anong oras ay pwede silang patayin ng mga Kaiki. Pero may isang tao ang dumating at nagligtas sa kanila. Iyon ang kanilang master. Sinabi ng kanilang master na may pag-asa pa at tinuruan sila ng martial art at lumaban gamit ang boundary breaking armament. Mula noon ang nasa Kuden team ang naging kanilang pamilya. Nagulat si Shinigami at nasabi na ang mga ito pala ay mga batang sundalo. Mga batang nakaligtas na tulong ni Kuden Ryusei. Dagdag pa ng babae na madaming namatay, at ang mga nakaligtas ay walang kakayanang lumaban. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasyang lumaban para sa mga namatay. Sinabi ni Shinigami na lalaban din siya para sa lahat at para sa kanyang mga kaibigan. Pahabol ng babae na tanging sila lang ni Sister Saturday One ang nakakagamit ng Kuden style. Ang iba ay sinubukang matuto pero sila lang dalawa ang may kakayahan sa style na iyon. Kaya nakakatuwa na kinilala ito ng kanilang master. Masayang sinabi ng dalawa na gawin nila ang kanilang makakaya ng magkasama. Naglakad ang dalawa at nagtungo sa mga nakaparada na sasakyan. Sinabi ni Hakari na magsisimula na sila. Tanong ni Shinigami na kung ano ang mga bagay na iyon. Sagot ni Hakari na ang mga iyon ay galing sa containment zone, ang mga iyon ay ang mga private na kagamitan ng mayor na nakita sa airplane hangar. Ang mga bagay na iyon ay may purpose. Ang mga iyon ay mga pang-display lang pero mga sira na at hindi na pwedeng ayusin. Sa kanilang lugar ay wala naman ng maayos na karsada kaya hindi din magagamit. Tinangay nilang lahat iyon sa pangunguna ni Major General Sakurai. Sa isang banda humagulaw ng iyak ang mayor matapos makita na ang kanyang mga koleksyon ay kinuha ng mga sundalo. Kumpanyang sinabi ni Hakari na paliliitan nila iyon gamit ang suntok. Siniba ng babae na ipapakita niya kung paano. Naghanda siya ng pangmalakasang post at ginamit ang Kuden-style demon crushing fist. Nagbitik ang lupa na kinatatapakan ng babae. Mula pagkabata si Hakari ay isang genius sa martial arts mula sa guidance ni Kuden Ryusei. Gumagamit siya ng muscle enhancement gamit ang suit para mas mailabas ang essence ng Kuden style. Sinuntok ni Hakari ang sasakyan at sa lakas nito ay nawasak ang sasakyan. Nakangiti niyang sinabi sa ating bida hindi ba't madali lang. Manghang-mangha si Shinigami matapos niyang makita ang ginawa ng babae. Si Shinigami naman ang sunod na gagawa ng Demon Crushing Fist. Pagsuntok ni Shinigami ay bahagyang umangat lang ang sasakyan. Paliwanag ng babae na ang Crushing Fist ang foundation ng Kuden style. Pag hindi yun natutunan ni Shinigami ay hindi ito matututo ng ibang Kuden style. Pahayag pa na kapag tumapak ang ating bida sa lupa, ang force ay magbabounce back. Isipin ni Shinigami na ang force ay padaanin sa katawan at pakawalan gamit ang suntok. Sabayan pa nito ng muscle strength enhanced ng suit at hayaang damaloy. Ang pagdaloy ng force ay tinatawag na Jin. Kailangan ni Shinigami na maging aware sa pakiramdam na iyon. Ayon kay Shinigami na kung iisipin na padadaluyin ang kapangyarihan gamit ang katawan, marahil magagamit niya ang paraan na iyon. Sa isang banda tulog lang si Nos at naghihilik pa. Naisip ni Shinigami na maaari niyang gamitin ang method na mungkahi ni Hakari, ngunit kailangan niya ang tulong ni Nos. Sa nakaraang digmaan ibinibigay ni Nos ang lahat niyang lakas, kabaliktaran sa kasalukuyang pagtulog nito palagi na nakakaapekto din sa lakas ng pakiramdam ni Shinigami. Nakaupo naman sa isang tabi ang tatlong kasamahan nila habang nanunood, walang kasiguraduhan sa bawat galaw ni Shinigami kaya't hindi din ganoon kataas ang kanilang ekspektasyon. Tanong ni Sergeant Saturday One kung hindi ba sila tutulong sa pagyupi ng mga sasakyan. Sinabi naman ni Captain Kosuka na ipaubaya na nila ito kay Hakari at sa halimaw na nasa loob ni Shinigami. Napangisi naman si Saturday One nang mapagtanto na kahit si Kosuka ay alam din ang tungkol sa pagmerge ng ating bida sa isang Kaiki. Layunin nilang patayin ang mga kalabang Kaiki at base sa utos ni Kuden, kailangan nilang gamitin ang lahat ng posibleng kapangyarihan. Nais din ni Saturday One na makita ang potensyal ni Shinigami upang malaman kung magiging Kagami gamit siya. Sa kabilang banda bagaman ayaw ni Shinigami na umasa sa kakayahan ni Nos, wala siyang pamimilian kaya't magalang na tinawag ang pangalan ni Nos. Agad namang tumugon ito sa kanya at inaantok na tanong kung bakit maingay sa paligid. Manghang napangiti naman si Hakari nang makita si Nos na tinawag pa niyang Ghost King.
Samantalang sarkastikong saad ni Nos na hindi porket walang progreso sa Jijinagawa ni Shinigami, ay hindi na siya maaaring makatulog ng mahimbing. Sinabi pa niya na nakararanas din siya ng anxiety at pagkabahala, saka itinanong kung ano ang gusto ng pusit nating bida. Naitanong naman ni Hakari kung bakit tinawag ni Shinigami si Nos, sagot naman ng ating bida na nakaisip na siya ng paraan upang magawa ang itinuturo ni Hakari. Inulit ni Shinigami ang proseso kung paano kumalap ng puwersa mula sa lupa, paakyat sa kanyang katawan at pakawalan ito sa kamao, hayaang damaloy ito sa Muscular Strength Enhancement Suit na tinatawag na Jin. Ang pagdaloy ng enerhiyang tinatawag na Jin ay pumapasok din sa cell ni Nos na nasa katawan ni Shinigami, kaya't kapag ginamit niya ang lakas ni Nos magagawa din niyang samagap ng Jin. Nagningning naman ang mga mata ni Hakari sa narinig na matalinong method ni Shinigami, habang napakamot naman ang ating bida at nahihiyang isipin ng babae na isa itong pandaraya. Nakangiting sinabi ni Hakari na ang Kuden style ay isang martial arts technique upang talunin ang kalaban at hindi martial doctrine, kaya't anumang paraan ay maaring gamitin ni Shinigami masiguro lang na matatalo ang kalaban upang mabilis din na mailigtas ang iba pang kasamahan. Paninigurado pang saad ni Hakari na ito din ang siguradong sasabihin ng kanyang kapatid at Master Kuden. Nilingan ni Shinigami si Nos saka siya humingi ng tulong, bamantong hininga naman si Nos ngunit pumayag din sa gustong mangyari ng ating bida. Nakangising saad pa niya na tutulungan niya lang si Shinigami upang makatulog na siya ng maayos, kaya't dapat na magpasalamat sa kanya ang ating bida. Sabay na natawa na lang ang dalawa sa kanilang narinig. Sinabi ni Nos na ang unang hakbang upang mailibing ang kalaban, dapat na damhin ni Shinigami ang kanyang cells. Ipinikit ni Shinigami ang kanyang mata at nagsimula ang konsentrasyon, doon naramdaman niya ang cell at dugo ni Nos na dumadaloy sa kanyang katawan. Malalim na paghinga ang ginawa ni Shinigami sa kabamwelo sa ere, ibinagsak niya ang paa sa sahig na ikinawasak ng lupa kasabay nun naramdaman niya sa kanyang katawan ang pagdaloy ng kapangyarihan. Sinimulan niyang padaluyin ang Jin sa kanyang katawan patungo sa kanyang kamao, at mula doon isang seguradong suntok ang kanyang pinakawalan detekta sa nakatayong sasakyan. Nawasak ang magarang sasakyan sa pamamagitan lang ng isang suntok, hindi naman nakaimik sa gulat si Hakari at napanganga na lang. Maging ang ating bida ay hindi din makapaniwalang nagawa niya ang Kuden style, samantalang napapangisi sa isang tabi si Nos. Tuwang-tuwa na napatalon si Hakari kasabay ng papuri kay Shinigami, dahil nagawa nito loob lang ng isang araw ang bagay na inaral niyang 6 na buwan. Nakangiting nagpasalamat ang ating bida sa babae at agad hinarap si Nos upang magpasalamat. Napangiti naman si Nos habang natatawa sa loob at may pang-iinsultong saad sa isip na walang kwenta si Shinigami kung wala siya.